Magandang umaga mga kababayan sa inyo. May share ko rin uli sa inyo yung bagong natin na discovery ngayon sa social media. Kasi parang nagiging na tayo rito araw-araw kasi nagbabantay tayo kumbaga ng mga pangyayari sa bansa natin para updated na rin tayo lahat pares-parehas. Mahirap naman kung wala tayong kamuang-muang sa pangyayari sa mundo. Para kang buhay na tao na parang walang kakwinta-kwinta, di ba? Kasi ang laban sa Pilipinas, laban ng bawat isa, laban ng buong taong bayan. Kaya makiisyuso lang tayo kaysa doon walang kwintang mga istorya na dapat natin na mapukusan, pero mayroong mga importante. Si Kibuloy, bago nag-surrender, nagsalita si Kibuloy sa social media. Bago nag-surrender siya, hindi naman siya nahuli, hindi naman siya hinuli. Kaya yung sinasabi ni General Torre na ihanda ang lechon, siya ang bahala sa lechon. Akala mo naman ang kupal na nahuli, na yun ang hindi si Kibuloy nahuli ng mga pulis. Sumuko doon sa kasi nakita niya na parang bakit siya magtatago sa sarili niyang bansa? Kaya lumabas siya. Kasi sa sinabi nga niya na para siyang living dead sa sarili niyang bansa. Kaya bakit siya magtatago? Bago siya lumabas, may mensahe siya na lahat ng pinagsasabi niya, ang pinagsasabi niya roon, bakit daw siya ang hinuhuli ng ganyan na wala naman siyang kasalanan? Sa likod ng kanyang ginawa, nakabutihan at nakakatulong pa siya doon sa kapwa. Bakit sa kanya nakapokus ang atensyon para hulihin? Dapat doon sa mga illegal na droga at saka mga corruption sa Pilipinas na nagperwisyo doon sa taong bayan at sumisira ng bansa, ng bayan. Sumisira ng ng Pilipinas. Samantala siya nakakatulong sa Pilipinas. Pero tama nga naman. Ilalagay na natin si Kibuloy, ang kanyang kasalanan kasi, plantation yan. Yung pagsabing rape. Pero dahil sa politiko na ang nangyayari, nagagawa ang lahat ng pwedeng hindi totoo magiging patutuhanan. Bakit nakapokus sa kanya na hindi naman siya ang urgent na kinakailangan ng mga tao sa Pilipinas para ma-resolve ang kahirapan at yung perwisyo at saka yung gutom na kinakailangan matustusan sa Pilipinas? Kasi hindi naman yan si Buloy pagkain na hulihin natin para maihain natin sa hapag ng kainan. Kung di, kahit mahuli, problema pa rin. Pero sa ilang politiko, demokrasya, tapos yung iba naman, interes. Kaya magkakaiba ang doon. Ngayon, si Kibuloy, ayon sa nakita kong nanawagan siya doon sa mga taong bayan sa Pilipinas. Ayon sa kanyang sinasabi, kung maintindihan, kaso ang haba ng kanyang statement, sipin mo, mga tinitingnan ko, hindi ko na tinapos, 11 hours yung nakalagay, 11, ano ba yun? Ang tagal. Nagkuha lang ako ng siguro mga 30 minutes, makakuha ako doon sa abbreviation na speak niya na pwedeng makuhaan ko ng Nanawagan si Kibuloy doon kumbaga sa isang buong protesta sa Pilipinas. Kaya si Kibuloy mismo, kahit andun na siya sa hawak na siya ngayon kumbaga ng kapulisan, bago siya mahawakan ng kapulisan, nakapagbitaw siya ng salita na ganun, na mag-alsa at siya ang mamuno. Ayon sa kanya, patay kong patay. Sa sinasabi niya, patay kong patay. Total, parang pinatay na ninyo ako sa sarili kong bansa. Wala na akong katakutan. Siya na ang mangunguna sa protesta. Siya na ang mamumuno doon sa arangkada para buuhin ang grupo kumbaga ng rebuilding grupo. Hindi rebuilding sa kabundukan. Nagiging nag-rebuilding sila against sa gobyerno sa pamamagitan ng pagprotesta ng taong bayan na sumasama sa kanya. So ngayon, na bumuo si Kibuloy
namumuno si Kibuloy ng kanyang desisyon at saka mahigit na kanyang pinag-isipang pirsado doon sa protesta sa gobyerno. Kasi winarningan na niya si Bongbong Marcos at saka sila ni Lisa Marcos, sila ni Romualdez, na kung ito'y totoo na yung sinasabi na plano ng Amerika na i-capture siya at ito'y utos galing sa kanila, magiging positibo. Yun, siya na ang mamuno. Ayon sa kanya, patay kung patay sa kanyang binibitawang salita. Balik tayo kumbaga sa normal na auditing natin as a civilian tayo kasi wala man tayong katungkulan. Kasi kung ako isang may katungkulan dyan sa politiko, dyan sa gobyerno, siguro ako ang pinakabagsik na kumukontra dyan sa mga tiwali at saka sa maling gawain. Kasi kung ang pag-atake doon sa kay Kibuloy, punta yung isang batalyon ng kapulisan na serbisyo ng mga pulis doon sa kamaliang pinupuntahan. Ako mismo yung humaharang kung yan ba ay nararapat o hindi nararapat. Kung hindi naman yan importante, kung yan ay nagiging benepisyo doon sa ilan, sa isa, sugo yan ng huwag mong sundin. Kasi ang kabutihan, ang priority natin ang karamihan, hindi yung iilang tao. Dahil nakalud yan, may tension dyan, na interest, kaya nagiging match up yung order na yan doon sa inoorderan. Itong inoorderan na naman, ito ay isang uhaw sa katungkulan at saka uhaw sa kayamanan. Kaya niya pinagsamantala ang panahon ng politiko, na ang politiko siya ang nailagay sa pwesto at binigyan siya ng order dahil maibibigay sa kanya ang awarded na posisyon at saka yung mga binigay kumbaga na mga kinalalagyan at kinaroroonan doon sa pwesto ng panggobyerno. Kaya siya pumapayag. Diretsong salita yung rekomendasyon para sa higher na posisyon. Kasi kung papalampasin niya yung panahon na yon, hindi na babalik sa kanya dahil yung buhay ng tao, limitado lamang ang mga oras habang andito tayo sa ibabaw ng mundo. Kaya ginagrab na niya. Ginagrab na ni Torre. Kaya, ang pulis ngayon, hindi na serbisyo para sa mga tao, hindi na protekto doon sa mga tao. Kundi, ang pulis ngayon, isa na ring politiko doon sa mga politiko. Kaya wala nang tama dahil dapat ang pulis inaasahan ng taong bayan para doon sa equal treating ng gobyerno, ng ibang side, ng ibang manggugulo o kaya ano yung mga abusado. Ibig sabihin ng kapulisan dyan is control sa bawat side na walang maapi. Pero hindi. Ang pulis, pabor doon kumbaga sa politiko para harasin ang ibang grupo na hindi tinitingnan kung mabuti ba ang order o tama ba o naaayon ba ito. Kaya yon, ang politiko na yan sila, hindi na yan serbisyo para sa tao. Mga politiko na yan. Yon, si Kibuloy nananawagan doon sa taong bayan ayon sa pagkakarinig ko na mag-alsa ng puwersa laban sa gobyernong kasalukuyan na si Bongbong Marcos. Medyo kung titingnan natin, nakakaawa nga, pero ang mali kasi doon, ang kasi ni Kibuloy doon, nagiging irita lang sa mga tao dahil yung pag-accept lang kumbaga na siya yung appointed son of God. Yung mga tao naman parang pilisopo lang. Ang lumalabas kasi doon, pilisopo yung mga tao na nayabangan sa kanya, na putragis ka, ikaw yung anak ng Diyos, samantala tao lang, hindi mo mapatigil yung mga problemang ganito. Nasubrahan kumbaga yung emosyon niya sa pagkakilala niya sa sarili niya na siya may kapangyarihan. Parang nasubrahan kumbaga yung arte, yung yabang ng kanyang sarili, na nakikita naman ng tao na hindi ako maniniwala na ikaw yung anak ng Diyos kasi
nagtatago ka o kaya nagiging buok, ka lang, pinuno ka lang ng isiminay o kaya grupo ka ng ganyan, ikaw lang yung leader, umaangkin ka na kumbaga sa pirsadong hindi naman sa iyo talaga. Parang ang kapangyarihan sa iyo na talaga. So yun, nayabangan lang yung mga tao. Pero sa nakita natin, maraming mas mayabang pa kay Sakay Kibuloy na hindi binigyan ng gobyerno. Sakay Kibuloy naman, kasama na yan sa kanyang performance at saka personality dahil isa siyang pastor na kailangan niyang bitawan yung salita na yan kasi maraming believer sa kanya. Pero in fact, sa ibabaw ng mundo, bawat grupo, bawat namumunuan, may kanya-kanyang ideya kung paano sila bubuo kumbaga ng isang samahan, isang asosasyon. May isang pinuno diyan. Kanya-kanyang racket kung anong mga pamaraan. As a matter of fact, na buo ni Kibuloy at yung grupo ni Kibuloy, nakakatulong pa sa taong bayan. Marami pa silang tinutulungan ng mga suporta. Yung iba nga na grupo kumbaga ng mga pinuno, ng mga reliyon, wala namang tinutulungan. Kundi yung mga lang nila, buuhin lang nila yung mga grupo nila kasi kumbaga doon ang kanilang paniniwala. Hindi. Kaya magkakaiba, hindi napupukusan yung iba doon dahil ang target nagiging si Kibuloy lang dahil politiko nga ang laman kumbaga ng istorya nito. O tingnan mo, kung hindi si Kibuloy na dikit sa kay Duterte na magiging kalaban ng lahat ng politiko sa Pilipinas, hindi si Kibuloy mapag-interesan. Ang problema lang, nadikit siya, na-engage siya doon sa kay Duterte. Tapos, yung mga tao na sinasagasaan ni Duterte sa panahon na siya ang naupo doon sa pwesto, galit lahat sa kay Duterte. Galit na rin lahat sa kay Kibuloy kasi ang nangyayari, isa si Kibuloy na nagbigay ng puwersa sa kay Duterte. Kasi ang nangyayari doon, mga politiko, mga malaking tao, dinadali ni Duterte. Kaya yung mga tao na yon gumaganti, nasamahan kumbaga si Kibuloy kasi si Kibuloy ang sa likod ni Duterte. Di ba? Yun ang totoo. Itong salita ko, itong istorya ko, walang halong kasinungalingan. Kundi ito yung nakita natin, kahit ikaw na nanood, nakikita mo ito. Kung paano sila naglaro nung panahon ng nakaraan, nagdaan. Kaya si Kibuloy, nanawagan si Kibuloy ngayon, yun ang mababantayan natin. So wala naman tayong ibang magawang suporta kung dito pa rin sa social media. Kasi kung doon ako sa Pilipinas, sabihin ko na hanapin ko na doon si Kibuloy. Hanapin ko na doon si Duterte, si Sara Duterte, na sige, mag-umpisa na tayo. Kung hindi nyo kaya mag-una, ako ang mauna. Sa likod ko na lang kayo. Si Kibuloy, sa likod ko na lang. Kasi mukhang nakita ko mas matapang ako kaysa kay Kibuloy. Nagiging matapang lang yung si Kibuloy ngayon. Dahil narinigard na yung niya, buhay. Parang nagiging suicide na siya. Kasi sa kanyang angking pagkatao na nilapastangan kumbaga ng mga taong maliit lang sa kanya na parang nawala na siya sa hulog. Nawala na siya sa alain. Di na bali mamatay siya na bilang isang hero. Di na bali mamatay siya bilang isang klase ng pagkatao. Kaysa yung apak-apakan ang kanyang budhi at saka ang kanyang sarili na hindi na ginagalang kumbaga ng mga kapulisan na siya naman dapat yung pinuno kumbaga ng bayan at saka siya rin yung pastor kumbaga nakagalang-galang tapos babastosin lang kumbaga. Di na bali. Naisipan niya sa sarili niya na bahala magpakamatay na lang ako. Kung yan man ang pagkatrato sa akin ng mga taong ito na napaka-ordinaryo lang kaysa kanya, yan ang papatay. Di na bali magpakamatay siya doon. Kumbaga, sa digmaan ng gira na laban niya, kumbaga, kalabanin niya ang buong gobyerno, ang buong Pilipinas. Kaya nga, rebelde siya sa ngayon, sa kasalukuyan. Rebelde siya sa gobyerno ngayon, sa grupo ng panggobyerno. Kaya mag-alsa ngayon sa Pilipinas, yung magprotesta, yung mag-rally sila, yung buuin yung pirsa para atakihin, kumbaga, si Marcos, pababain sa pwesto. Kasi itong pangyayari na to, parang marsyalo, tulad nung una na ginagawa. Dahil iniisip nila na kung ito hindi mapuksa itong grupo
ni Kibuloy at saka ni Duterte ang bigat ng kalaban. Kaya kombinasyon ito at saka ng Amerika para magiging full control nila ang gawain nila sa Pilipinas. Kaya ito yung masasabi ko dito sa inyo na sunod na araw o makalawang araw sa sunod hindi natin malalaman, may grupo yan na pupunta dyan sa Maynila o kaya saan sila mag-umpisa ng ano na yon, ang rally protesta against doon sa pababain si Marcos dyan sa Pilipinas. So ngayon, kung sino man yung andyan sa Pilipinas, yung ikaw nakakaintindi kung ano yung tama, kung bukal sa puso mo, kung ano yung nakikita mong may katarungan doon na ginagawa at hindi tama na ginagawa, makapagdesisyon ka kung ano yung dapat mong hakbangin. Dahil ikaw may magagawa ka kahit isa kang ordinaryong tao. Dahil ang malakas na pirsa sa Pilipinas, yung pagkaisa ng taong bayan. Kaya ikaw may magagawa ka. Ngayon, protesta ngayon sa Pilipinas. So kung sino man yung mga tao na hilig na hindi nakagusto ng pamalakad ng gobyerno ngayon, punta kayo at saka mag-join kayo doon kasi yung protesta atake na ang grupo. Kasi yun ang na-declare ni Kibuloy. Di na baling mamatay siya doon sa bala kaysa mamatay siya doon sa hukay na para siyang daga na pinagbabayo doon sa kanyang pinagtago ang lungga. Di ba? Kaya sabi nga ni Kibuloy, bakit nagtatago ako sa sarili kong bayan na samantala gumagawa ako ng tama? Nagbigay ako ng buwis doon sa Pilipinas, sa bansa ng Pilipinas. Nagbigay ako ng tulong doon sa ibang lugar na mga nangangailangan ng tulong ko. Nagkaroon daw siya ng eroplano na yun ang naman ang kinakainggitan ng mga tao na saan niya kinukuha yung pambili ng eroplano. Yung eroplano, ayon sa sinasabi niya, binigay sa kanya ng Amang Diyos para mapadali ang kanyang biyahe dito sa ibabaw ng mundo kasi isosorbi niya, kumbaga, ang mga simbahan, ang mga grupo, ang mga tinatayo niyang team kung saan naroroon na lugar para mapadali ang kanyang biyahe. Nagkaroon daw siya ng helicopter kasi magagamit niyang panghimpapawid, pangmabilis ang takbo dito sa loob ng Pilipinas para makapunta siya anumang oras dahil ang utos sa kanya yun, i-discover, i-observe ang mga anak ng Diyos dito sa ano. Salita niya yon. Pero i-consider natin yon kasi sumasama na yun doon kumbaga sa kanyang pagkatao na kailangan niya yung mga sasakyan na yun. May mga sasakyan nga yung walang grupo. Lalo naman siya. Mabuti naman ang kanyang pinaabot. Hindi naman kundi tulong naman. Kung mayroon man siyang naanuhan na ang mga ibang tao, hindi apektado kumbaga ang mga tao na naapi. Kundi, ang nangyayari dito, gusto siyang pigilan yung kanyang pagyaman at saka yung kanyang pirsa na mailalaban against doon sa gobyerno kasi nga isa siyang mayamang tao, isa siyang pastor kumbaga na mayaman na maaring kung hindi siya susunod sa isang politiko, ang politiko nang hindi niya susundan ay isang malaking problema para sa pagkapanalo, di ba? Yun ang totoo niyan. So hindi si Kibuloy, hindi naman lahat totoo yung sinasabi niya na bilang ikaw naman na nanood kung may isip ka, pero yung iba totoo. Yung pagtulong, yung ang hindi lang doon totoo, kahit ako, irita man ako sa kanya, sa pagsabi niya, I am a son of God, o appointed son of God, kahit ako, hindi ako pabor, sa totoo lang. Ang naniniwala ko doon sa kanya, yung pagbuo niya, at saka pagtulong doon sa mga dukha, na, kaso, naidikit siya doon sa kay Duterte sa politiko. Kaya siya kumbaga naapektuhan pagkatapos ng termino ni Duterte kasi sila ang magkasama nung panahon ni Duterte. Kaya lahat kumbaga na dapat si Duterte lang ang habulin, pati na si Kibuloy, kasi isang kabiyak ng katawan pagdating sa laban yung persa ni Kibuloy doon again sa kalabang politiko. Kasi hindi isang malaking pader kumbaga yung sakay Kibuloy na kapital. Kaya yun ang katotohanan. So ito,
Sinasabi ko dyan sa Pilipinas, kung ikaw, ano man yung nasa isip mo, sumama ka kung para sa puso mo, kung ano yung nakikita mong mabuti. Kung hindi naman, huwag kang sumama doon sa para mapigilan natin yung tarantado, para maiano natin doon sa mailigtas sa kamay kumbaga ng mga abusado ang taong Pilipino. Tapos, kung ikaw naman magtanong kung sino ako na nag-utos sa iyo, wala. Ang uri ng pagkatao ko, isang tao lang na mas mababa pa kaysa sa iyo. Pero, wala akong kinatakutan kahit sino. I-share mo ito doon kahit kanino. Dahil kung magtanong ka kung sino ako, wala akong kinakatakutan. Pader na konkreto ang aking sinasandalan. Pader ang aking sinasandalan. Pader sa katarungan. Pader na matibay na prinsipyo ng aking isipan. Wala akong sinasantong politiko. Bakit sabi nila, sino ka ba? Na bakit ang tigas mo? Bakit ang yabang mo? Ano ba? Sino bang sinasandalan mo? Wala nga akong sinasandalan. Ang hinawakan ko, ito, mga grinder barina. Kung gusto mo, barinahin ko yung ulo mo para maniniwala ka na yun ang hinawakan ko, yung barina. Tsaka yung jackhammer. Wala akong sinasandalan. Pader na katarungan, pader na prinsipyo ng isipan. At saka yun ang aking pinaglalaban. Sige, let's go! Kung sino man yung gusto doon, samahan nyo doon si Kibuloy para puksay ng gobyerno na mali sa Pilipinas. At saka shout out dyan sa taga-Isiminay, shout out dyan sa mga Duterte diehard, shout out dyan sa mga DDS, shout out dyan sa mga Pilipinong nagmalasakit doon sa mabuti gawain kaysa mga maling tahak. Sige! Pakishare na lang ninyo. Maraming salamat yan sa inyo. So saan man kayo dito sa mundo, sa New Zealand o kaya sa Pilipinas, sa ibabaw ng mundo na may mga taong matibay na prinsipyo at pader, konkretong isip para doon sa kabutihan. Sige, maraming salamat sa inyo.